Ang mga kaganapang ito ay kahapon pa nga at maaga akong gumising dahil Lunes na naman at hinanda ko na ang baon ni Ate Angel at ni Ate Chelsea. Kung dati nga kay Ate Chelsea lang ang pinaprepare kong baon ay ngayon pati kay Ate Angel na. Nagbabaon na nga kasi si Ate Angel niya ng almusal niya at tanghalian pero minsan lang siya magbaon ng tanghalian kapag may practice lang sila or activity sa school. Dalawang pack nga ng pagkain ang kailangan kong balutin para kay Ate Angel niyo dahil isa sa almusal at isa sa tanghalian niya. At eto naman kay Ate Chelsea niyo ay isa lamang tanghalian lamang dahil nakakapag-almusal naman siya bago umalis. May allowance naman si Ate Angel niyo pero nagtitipid na nga siya ngayon dahil meron nga siyang gustong bilhin. Kaya naman buti na nga lang at si Ate Angel niyo ay nakaisip na magbaon na lamang at magtipid at hindi na bumili ng bumili kung saan-saan pag nasa school. At ayan nga mga person, nagplansya na rin ako ng mga uniform nila bago sila pumasok. At syempre, pagkatapos niyan ay maaga na nga ako nagayak dahil may check-up nga ako today para sa aking sugar level. Ayon nga sa pag-test ko ng mga sugar level ko sa loob ng isang buwan ay normal naman na. Kaya naman kailangan ko na magpakonsulta kay Doc baka sakaling mabigyan niya na ako ng clearance para maipasa ko na doon sa ospital na pagpapaanakan ko. Kailangan ko nga daw kasi ng clearance doon bago ako isisaryan dahil nga kailangan syempre normal ang blood sugar level natin bago tayo i-CS. So ayan nga mga person, nandito na nga pala kami sa hospital, fast forward na nga. Nakapasok na nga ang Ate Angel at Ate Chelsea nyo sa school tapos pumunta na kami dito sa hospital pagkatapos naming magayak. Dito nga nakaschedule si Doc ngayon sa Diabetes Care Center kaya dito kami nagtungo sa Tower 3. Nagpunta pa nga ako doon sa may CMC sa Tower 1, yung pala dito pala nakaschedule si Doc kaya naman ang layo pa rin talaga na yung nilakad ko. Sa susunod niya ay magpapa-appointment na talaga ako para hindi na ako nahihirapan pa ng pabalik-balik at pauli-uli. At dahil hindi nga ako naka-appointment, ayan pang huling-huli tuloy akong chinek up. Pero okay nga lang, at least na check up pa rin ako at hindi sayang ang punta ko dito. Anyway, napakabilis nga ng transition at naandito na agad kami sa Mang Inasal. Dumiretso nga kasi kami dito sa SM Calamba para kumain ng lunch pagkatapos ng check-up ko. Gutom na nga kasi kami at ang tagal din namin nag-antay doon sa pa-check-upan. At ayan nga mga person, sa wakas nga ay buti na lamang at okay na talaga ang aking mga sugar level at tuwang-tuwa nga rin si Doc dahil normal na. Wala daw siya nakikitang problema sa mga test ng sugar level ko. Pero hindi pa rin niya nga ako binigyan ng clearance dahil masyado pang maaga. Kailangan ko pa rin talagang i-monitor ang pag-normal ng aking sugar level. Kailangan tuloy-tuloy pa rin ang pagtetest ko pero binawasan na nga lang niya yung oras ng pagtutusok ko para matest ko ang aking sugar level. 2 beses na lang daw ako mag-test ng sugar level ko sa isang araw kumpara sa dati na 4 na beses ay kailangan. At kapag patuloy na nga na nag-normal ang aking sugar level ay mabibigyan niya na ako ng clearance. At sabi nga ni Doc, wag daw ako magpakampante porket normal na ang sugar level ko ay pagpapawalang bahala ko na naman ang pagkain ko nitong matatamis. So ayan yung mga person, patikim lang naman ako nitong halo-halo na to dahil naglalaway na nga ako. Pwede naman ako kumain ng kahit ano basta pa konti-konti at balanced diet lang talaga at iwas lang talaga sa may mga matatamis na inumin lalo na yung may makulay. Kaya naman sa mga oras na yan hindi talaga ako nag-order ng soft drinks o 'di ba nakatipid pa ako. Solo order lang yung ginawa ko tapos tubig na lang yung ininom ko mga person. Grabe, kitang-kita ang ebidensya sa video na 'to na talaga namang nilalasap-lasap ko yung pagkain ko nito ng halo-halo. Ang sarap kasi, ang tagal ko nang hindi nakakain. Hanggang dito na lamang. Thank you for watching.